Kabanata 8. Ang mga nagpipilit na walang kaluluwa. Una sa lahat, pakinggan natin ang mga salita ng mga itinatanggi ang kaluluwa, at pagkatapos ay ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa kaluluwa. Sa Biblia, ang salitang kaluluwa ay may dalawang kahulugan. Sa lumang tipan, ito ay kadalasang nangangahulugang buhay ng mga nabubuhay, at sa bagong tipan, ito ay literal na nangangahulugang espiritu ng mga patay. Ang kaluluwa ay kadalasang nangangahulugang espiritu ng mga patay, ngunit tumutukoy rin ito sa mga nabubuhay dahil ito ay nasa buhay na tao. Gayunman, ang ilan ay itinatanggi at binabaliwala ang lahat ng patunay sa kaluluwa na sinabi ni Jesus at ng mga apostol. Pinag-aaralan lang nila ang lumang tipan na naisulat sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, kaya't hindi nila maabot ang katotohanan. Kahit pa may daan-daang tala tungkol sa kaluluwa sa lumang tipan, ang mahalaga ay tumuon sa mga salita ni Jesus, ang may-ari ng kaluluwa, at sa mga salita ng mga apostol na tinuruan niya. Dapat ipagpatuloy natin ang pag-aaral na nakabatay sa kanilang mga salita. Ang aklat na ito ay nagbibigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa kaluluwa na pinatotohanan ni Jesus at ng mga apostol. Pakiusap, pag-aralan ito ng mabuti. Ang mga tumatangging mayroong kaluluwa ay nagbabanggit lang ng ilang bersikulo mula sa lumang tipan. Ito ay dahil hindi sila makahanap ng kahit isang bersikulong itinatanggi ang kaluluwa sa bagong tipan. Gayunman, kahit ang mga bersikulo ng lumang tipan ay hindi itinatanggi ang kaluluwa. Gaya ng nasusulat. Awit Kabanata 6, versikulo 5. Sapagkat sa kamatayan ay hindi ka naaalala, sa Sheol naman ay sinong sa iyo ay magpupuri pa. Maingat na pinag-aaralan ang mga bersikulo 1 hanggang 5 sa parehong kabanata, makikita nating ang mga salitang ito ay hindi nangangahulugang walang sinuman ang nagtataglay ng espiritu pagkatapos ng kamatayan, kundi walang sinuman ang makapagpapasalamat sa Diyos sa Sheol malibang siya ay maligtas. Kaya yon ay nasusulat. Awit Kabanata 6, versikulo 1. O Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong kagalitan, iligtas mo ang aking buhay, iligtas mo ako alang-alang sa iyong tapat na pagmamahal. Awit Kabanata 115, versikulo 17. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang bumababa sa katahimikan. At ang mismong kasunod na bersikulo ay nagsasabi. Awit Kabanata 115, versikulo 18. Ngunit aming pupurihin ng Panginoon mula sa panahong ito, hanggang sa walang hanggan, purihin ng Panginoon. Pinagsasama-sama ang mga bersikulo sa itaas, maiintindihan din nating kapag may nabigong maligtas at mapunta sa impyerno, hindi niya maaaring purihin doon ang Panginoon. At sinasabi ng susunod na bersikulo, Awit Kabanata 146, versikulo 4. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding yun ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Sa pagbabasa ng mga bersikulo 1 hanggang 4 sa parehong kabanata, mauunawaan natin na wala tayong maaaring mapagkatiwalaan maliban sa Diyos. Kahit pa ang isang tao ay isang prinsipe na may kapangyarihan sa mundong ito, maglalaho ang lahat ng kanyang panukala na pinagkatiwalaan sa araw na siya ay mamatay at mapunta sa lupa. Gaya ng nasusulat. Awit Kabanata 146, versikulo 3. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding yun ay naglalaho ang kanyang mga panukala. At nasusulat sa aklat ng Ecclesiastes. Ecclesiastes Kabanata 9, versikulo 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ecclesiastes Kabanata 9, versikulo 10. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ecclesiastes Kabanata 3, versikulo 11. Sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng mga tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong namamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. Sa literal, ang lahat ng bersikulo sa itaas ay tila nangangahulugan na kapag namatay ang isang tao, hihinto sa pag-iral ang kanyang espiritu at ang kanyang tadhana, ay tulad ng mga hayop pagkatapos ng kamatayan. Gayunman, ang mga sumusunod na bersikulo sa parehong aklat ay malinaw na nagpapatutuo tungkol sa espiritu. Ecclesiastes Kabanata 3, versikulo 21. Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas, at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Ecclesiastes Kabanata 12, versikulo 7. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Hindi maaaring magkaroon ng anumang kontradiksyon sa parehong aklat
na isinulat ng parehong kamay. Ang dahilan kung bakit tila may kontradiksyon ay dahil ang mga salita para sa katawan at ang mga salita para sa kaluluwa ay naitala ng magkahiwalay. Sa aklat ng Job, iyon ay nasusulat. Job Kabanata 14, versikulo 10. Ngunit ang tao ay namamatay at ibinabaon. Ang tao ay nalalagutan ng hininga. At saan siya naroon? Binabasa ang bersikulo sa itaas ng maingat. Makikita natin ito ay tumutukoy sa katawan. Sinabi ni Job ang mga salitang yun nang wala siyang pag-asa sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Tingnan natin ang mga bersikulo 7 hanggang 14 sa parehong kabanata. Job Kabanata 14, versikulo 7. Gayon ang tao ay humihiga at hindi na bumabangon, hanggang sa ang langit ay mawala, siya ay hindi na muling magigising. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Binanggit ni Job ang mga salitang ito nang walang pag-asa para sa muling pagkabuhay. Ipinapakita nito na sinabi niya ang mga salitang yun nang walang kaalaman sa kaluluwa. Iniisip ng ilan na ang bawat salita sa Biblia ay nasusulat ayon sa totoong kalooban ng Diyos. Labis silang nagkakamali. Ang 66 na aklat ng Bago at Lumang Tipan ay naglalaman ng mga salitang sinabi ng daan-daang iba't ibang mga tao. Ang mga salitang ito ay nahahati sa 3 uri. Ang tunay na katuroang ibinigay ng Espiritu Santo, ang mga salitang taliwas sa kalooban ng Diyos, at ang mga maling salita mula sa opinyon ng mga tao. Kaya dapat na maingat nating tingnan ang konteksto ng bawat bersikulo upang mahanap ang tamang kahulugan niyon. Nang mga araw na yon, nagsalita si Job ng maraming salita ng walang kaalaman. Inisip pa niyang sinusubok siya ng Diyos nang atakihin ni Satanas ang kanyang pamilya at inilagay siya sa pagsubok. Kaya ang Job Kabanata 14 na bersikulo 10 at Kabanata 17 bersikulo 13 hanggang 16 ay mga maling salita na binanggit ni Job habang siya ay nakikipagtalo sa kanyang 3 kaibigan na bumisita sa kanya nang nasa pagdadalamhati sa kanyang karamdaman. Hindi lang ang mga salita ng kanyang 3 kaibigan, kundi pati ang mga salita ni Job ay mali. Inilantad ni Elihu ang pagkakamali ng mga salita ni Job nang matanggap niya ang salita ng Diyos na uudyukan ng Espiritu Santo. Pinagalitan niya si Job at ang kanyang 3 kaibigan dahil sa kanilang mali-maling pagtatalo. Pinagagalitan ng Diyos, si Job ay nagtapat sa kanya. Kaya ang mga salita sa Job Kabanata 14 na bersikulo 10 at Kabanata 17 bersikulo 13 hanggang 16 ay patungkol sa katawan, hindi tungkol sa kaluluwa. Bukod pa rito, marami pang mga maling salita mula sa mga tao na nasa Biblia, ngunit iyon ay aking lalaktawan dahil sa limitadong puwang at ipagpapatuloy ang pag-aaral natin sa kaluluwa.